Nakalulungkot pong isipin, yung mga taong involved dun sa kontrobersya ng mga flood control scam, marami po sa kanila mga relihiyosong tao. Yung isa nga po, nakunan pa ng kamera, nagro-rosaryo habang naghihiring. Yung iba po sa kanila tumutulong naman sa kapwa. At kahit ganun ang nangyari, dapat lang na magpasalamat yung mga taong natulungan nila o yung simbahan na natulungan ng mga taong ito. Pero ang nakalulungkot doon, ano ang nangyari sa salita ng Diyos na lagi nilang naririnig? Baka masyado na naging komportable ang buhay nila dahil sa mali-maleta at milyong-milyong pera na kinakamal nila at ipinanggagasta nila ng mga luho nila sa buhay. Baka masyado na silang nalibang, kaya sila naging manhid, kaya nakalimutan nila na sa bawat maleta ng pera na tinatanggap nila, mayroong isang pamilyang nagdurusa. Lubog ang paa sa baha. Walang mapaglagyan ng kama dahil nilulubog na rin ang higaan nila. Natutulog sa tricycle dahil wala ng bahay na uuwian.